Ang kasal ay isa sa pinakaimportanteng bagay sa dalawang taong nagmamahalan. Pero paano kung ang kasal ay dahil lamang sa isang kasunduan? A marriage contract, destined not to last from the very beginning. Mayroong expiration date, yet will benefit both of the persons involved. Tunghayan natin ang kwento ni Sheila. Para sa kanyang pamilya ay gagawin niya ang lahat, kahit pa ang kapalit nito ay ang pagpapakasal sa lalaking hindi niya mahal. Magandang araw, Angels. Isang serious story muli ang nais kong ibahagi sa inyo na siguradong magbibigay kilig at inspirasyon sa bawat isa. Pero bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang sa aking channel, ay paki-like po ng ating video. Pa-click din ang subscribe button, gayon din ang bell icon para lagi kayong updated sa mga parating ko pang uploads. Laglag ang mga balikat na lumabas si Sheila sa Manila City Hall. Sinubukan niyang makiusap sa mga opisyales upang bigyan sila ng oras ng may-ari ng lupang kinatitirikan ng kanilang bahay sa San Lorenzo para sa isang dialogo. Noong isang araw kasi nakatanggap sila ng notice of eviction. Ayon sa liham, binibigyan na lamang sila ng hanggang sa katapusan ng buwan upang lisanin ang mga tirahan, kundi ay mapipilitan ng may-ari ng lupa na sapilitan silang paalisin. Napabuntong hininga ang dalaga. Alam niyang malulungkot ang kanyang ama kapag nalaman nito na wala siyang nagawa upang magkaroon ng pag-uusap sa may-ari ng lupa. Nakikita na niya ang magiging itsura ng kanyang ama. Alam niyang labag sa loob nito na iwan ang lugar. Her father is originally from Norte, pero matagal na panahon na itong nakatira sa Maynila. Sa katunayan, doon na nito nakilala ang kanyang ina, at sa lungsod ng Maynila na rin nagpakasal ang mga magulang. Doon na rin siya ipinanganak at nagkaisip. And now that she's 25 years old, nanganganib ang lugar na kinalakihan na tuluyan ng mademolish. Tumingin siya sa langit upang pigilan ang mga luhang nagbabantang tumulo sa kanyang mga mata. Kung siya lang, ayos lang sa kanya na umalis sila sa lugar na iyon, kahit pa alam niyang sobra siyang malulungkot. Ang hindi niya kayang makita ay ang kalungkutan ng kanyang ama na si Mang Rigor. Alam niya kung gaano kahalaga dito ang kanilang tahanan, dahil naroroon ang alaala ng kanyang namayapang ina. Bukod pa sa iniisip niya rin ang kanilang mga kapitbahay, para na kasing pamilya sila roon. All her life, sa kabila ng hirap ay naging masaya siya sa lugar na iyon, dahil hindi siya itinuring na iba ng kanilang mga kapitbahay. Dahil sa malalim na pag-iisip ay hindi niya napansin ang kotse na paparating. Napatili ang dalaga ng muntika na siyang masagasaan kung hindi lang siya nakaiwas. Ngunit laking gulat niya nang tila wala itong balak na huminto. Pakiramdam ni Sheila, lahat ng inis na kanina pa niya nararamdaman ay biglang umakyat sa kanyang ulo. Mabilis niyang tinakbo ang unahan ng sasakyan na bumagal dahil sa traffic sa harap ng City Hall. Hinarang niya ang sarili sa unahan na nakataas pa ang dalawang braso sa gilid. "Hoy! Ang kapal ng mukha nitong mga to! Bumaba ka nga dyan!" Halos maglabas ng ugat niya sa sobrang inis. Ang sasakyan naman ay bigla ang pagtapak sa brake. Nakita niyang bumukas ang driver's seat at sumungaw ang isang lalaki na sa tansya niya ay nasa late 40s. Ang buhok ay military cut at nakaputing long sleeve na polo. "Miss, umalis ka dyan!" Sigaw nito sa kanya na sinanyasan pa siya para tumabi. Lalong nakaramdam ng inis si Sheila. The nerve! Ito pa talaga ang may ganang magalit sa kanya? Nakapamaywang siyang nanatiling nakatayo sa harap ng sasakyan. "Aba, ang kapal mo ha! Hindi mo ba alam na muntik na ako mabangga? Bumaba ka dyan!" Nilakasan niya rin ang kanyang sigaw. The guy inside the driver's seat has a prominent voice, parang isang militar. Saglit itong pumasok sa loob na parang may kinausap. Pagkatapos ay muling isinungaw ang ulo. "Bahala ka dyan sa buhay mo. Pag hindi ka umalis, sasagasaan kita. Nagmamadali kami." Bulyaw nito sa kanya at pinaandar ng marahan muli ang sasakyan. Nanlaki ang mga mata ng dalaga. Sasagasaan talaga siya nito? Mas lalo siyang nagalit. Kung akala nito ay matatakot siya sa banta nito, nagkakamali ito. Bigla siyang humiga sa bumper ng sasakyan. Nagpapasalamat na lamang siya na nakapantalon siya.
Kung hindi ay baka nasilipan na siya ngayon, lalo at nagsisimula ng kumapal ang mga tao na nakikiusyoso. Muling huminto ang sasakyan. Nakita niya ang pagbukas ng pinto at lumabas ang lalaki sa driver's seat. Doon pa lang niya nakita na may katangkaran ng lalaki. Probably around 5'8". May nakakabit sa tenga nito na parang Bluetooth headphone. "Miss, ano bang ginagawa mo? Bumaba ka dyan." Mariin itong sabi sa kanya. Nakaramdam ng kaba si Sheila as his voice is full of authority. But she is known for being stubborn. She won't back down. "Hindi ako aalis dito." Sigaw niya na ginalaw-galaw pa ang mga binti at kamay na tila isang wiper ng sasakyan. Ang lalaki naman ay pinipigilan ng sarili na matawa. Nakita muli ni Sheila na may kinausap ito sa maliit na mouthpiece. Pagkaraan ng ilang sandali, ay narinig niyang bumukas ang passenger seat. "Aba, may kasama pala to." Bulong ng dalaga sa sarili. Well, she couldn't care less. Wala siyang pakialam kahit isang grupo pa ang mga ito. Her father taught her to stand up for herself, lalo kapag alam niyang nasa tama naman siya. "Sir." Yumukod ng bahagya ang lalaki na nasa kanyang harapan. Napataas ang kanyang kilay. "Sir? Ibig sabihin, hindi pa ito ang may-ari ng sasakyan na to?" Nakarinig siya ng pagtikim sa kanyang kanang bahagi. She immediately tilted her head on the other side para lang matigilan. Laglag ang kanyang eyeballs. My God, ang pogi! Tili ni Sheila sa sarili. Sa tansya niya ay mas matangkad ito sa lalaki na nasa kanyang kaliwa. The guy in right is perhaps around 6 feet to 6'2". Moreno ang kulay nito, yet something in his picture is giving away na hindi ito purong Pinoy. Maliit na matangos ang ilong. Ang buhok nito ay alon-alon na maayos na nakasuklay pa itaas. My God, the lips and jaw. Parang yung mga karakter sa libro na nabuhay. The prominent jaw is such so handsome, and the lips. Pakiramdam ng dalagay na babatubalani siya. Nakasuot ito ng ternong Amerikana, which gave him a corporal look. Guwapo? No, he is perfection. Mariin niyang sabi muli sa sarili. When you are done staring at me, would you mind getting off my car's bumper, crazy? You are causing commotions here because of your acts. Narinig niyang sabi ng lalaki. She would find his voice masculine too, kung hindi lamang siya nito tinawag na crazy. Teka, crazy? Mabilis na bumaba si Sheila sa bumper ng sasakyan nito. Excuse me? Anong sabi mo? Ako? Crazy? Nakapamaywang niya itong hinarap. Naamoy pa niya ang mamahaling pabango nito. Palihim na inamoy ng dalaga ang kanyang sarili. Bakit ba kasi hindi siya nagpapabango? Bakit ba kulon lang ang meron siya? Yun ang kanyang nasa isip ng malanghap ang mabangong amoy ng lalaki. Well, tell me, gagawin ba yan ng isang matinong tao? Yung ginagawa mo? Saad nito na hindi man lang nagbago ang ekspresyon. Mas hibang ka pala eh. Muntik nyo na kaya ako masagasaan, pero hindi man lang kayo huminto. Sino ngayon ang crazy sa atin? Hindi niya natapos ang kanyang sasabihin nang biglang nilabas ng lalaki ang wallet sa loob ng pantalon nito. Nakita niyang naglabas ito ng ilang lilibuhin pagkatapos ay inabot sa kanya. Here, take this. Now, get off our way. Inis na sabi nito at tinalikuran na siya. Saglit na nabigla ang dalaga. Ang tingin ba nito ay kailangan niya ng pera? Sandali! Sigaw niya. Napatigil ito sa pagpasok sa loob ng sasakyan. Maging ang lalaki na kanina ay nasa driver's seat ay takang napatingin sa kanya. At natigil din sa pagbubukas ng pinto ng passenger seat para sa tinawag nitong sir. Sinamantala niya ang pagkatulala nito at mabilis na nagmarcha papalapit sa mga ito. Sa isang iglap ay hinagis niya rito ang pera na binigay sa kanya at binigyan niya ito ng isang malakas na sampal. Sir Pablo. Dadaluhan sana ng lalaking nasa driver's seat ang lalaking tinawag nitong Sir Pablo. Ngunit maagap nitong itinaas ang kaliwang kamay upang pigilan nito. Hindi lahat ng tao kailangan ng pera nyo. Akala ko disente kayo eh. Akala ko may pinag-aralan kayo. Pero mali pala ako. Sorry lang naman ang gusto ko eh. But you chose to humiliate me by giving me your money. Matauhan ka sana. Yun lang, at tinalikuran na niya ang dalawang lalaki na natigilan.
Mabilis siyang tumakbo na hindi man lang nilingon ng mga ito. Natatakot din siya na baka sundan siya ng mga ito. Nang masiguradong nakalayo na siya, ay hinihingal na tumango si Sheila. Maya-maya lang ay hindi niya maiwasang mapangiti sa kanyang ginawa. Alam niyang mali to curse on people, pero sobra talaga siyang nainsulto. Sayang, gwapo pa naman. Bulong niya sa sarili na nagpatuloy na sa paglalakad. Ngunit hindi pa man siya nakalalayo, ay isa na namang malakas na busina ang kanyang narinig. This time, it's a yellow car. Mabilis siyang umatras upang iwasan ang sasakyan. Kaya naman na out of balance siya at pasalampak na bumagsak sa semento. Araw ba ng aksidente ngayon? She seems to be accident prone today. Pakiramdam niya ay sobrang malas niya ngayong araw. Hindi pa nga niya nagawang mag-set up ng appointment para sa isang dialogue sa may-ari ng lupang kinatitirikan ng kanilang bahay. 2 beses pa siyang muntik ng masagasaan. Ngunit hindi katulad ng unang kotse. Huminto ang driver ng sasakyan. Patakbo itong lumapit sa kanya. Muli na namang napanganga si Sheila. Araw din ba ito ng mga gwapo? Kasi ang gwapo din ng lalaking bumaba mula sa dilaw na sasakyan. Kung ang lalaki kanina sa itim na kotse, looks so formal and clean. Ang lalaki naman na papalapit sa kanya, looks more casual. Actually, the right term is ruggedly handsome. May nakasukbit na kamera sa leeg nito, and his hair is well unruly. Ang pantalon nito ay sira-sira, but it doesn't make him look dirty. In fact, it only made him even more handsome. Napansin din niya ang ilang tattoo sa katawan nito. "Miss, are you okay?" Narinig niyang tanong nito. Matutuwa na sana si Sheila kung hindi lang niya nakita ang natatawa nitong muka. And then she realized, marami palang nakatambak na basura sa kanyang pinagbagsakan. Bukod pa sa mukha siyang palaka na nakasalampak doon. Tinabig niya ang kamay nito nang tangka siyang tulungang makatayo. Inis niyang pinagpag ang damit. Maging siya'y napangiwi ng amoyin ng sarili. Lalo tuloy siyang nakaramdam ng inis. "Miss, okay ka lang ba? I can." "Okay? Huwag kang ang hibang. Ikaw kaya itulak ko dyan sa tambak ng basura. Tignan mo kung magiging okay ka. May itsura ka pa naman. Tabi nga." Aniya. Tinalikuran niya ito. Pero bago pa man siya makalayo, ay narinig niya ang mahina nitong pagtawa na tila amuse na amuse sa kanya. "Take care, sweetie. I'm Nicholas, by the way." Sigaw nito. Hindi na ito nilingon pa ni Sheila dahil nagpupuyos na ang kanyang kalooban sa sobrang inis. "Sheila, where have you been?" Narinig ni Sheila na tawag sa kanya ng kanyang best friend na si Kyle. Mabilis niyang itinaas ang kanyang kanang kamay upang pigilan itong makalapit sa kanya. "Hep, dyan ka lang, huwag kang lalapit sa akin. Mabaho ako." Aniya. Nagpatuloy siya sa paglalakad pa uwi sa kanilang bahay. Kasunod naman niya si Kyle. "Mabaho ka nga ah. Amoy hanggang dito eh." Otomatiko siyang muling nilingon ng kaibigan nang marinig niyang mahinang pagtawa nito. Taas ang kilay niya itong hinarap. "Well, Kyle Manalo, ikaw na nga lang ang nakikiamoy eh. Reklamo ka pa. And besides, wala ako sa mood para makipag-asaran sa'yo. Kaya pwede ba? Umuwi ka na." Pagtataboy niya rito. Bagay na lalong kinatawa ng lalaki. "Ang pikon mo naman ngayong araw. Hindi ka natuloy cute." Patuloy pa rin ito sa pagsunod sa kanya. "Ano ba? Wala ako sa mood at hindi mo naiintindihan?" Inis pa rin niyang sabi sa kaibigan habang patuloy sa paglalakad. Natigilan siya nang makita ang ama na naghihintay sa tapat ng kanilang bakal na gate. Parang gusto na naman niyang maiyak. Lalo nang makita na tila excited ito na malaman kung ano ang resulta ng kanyang lakad. "Mano po itay?" Inabot niya ang kamay ng ama at dinala sa kanyang noo. "Good afternoon po, Mang Rigor." Narinig niyang bati ni Kyle dito. Tuloy-tuloy siyang pumasok sa kanilang bahay. Kinuha niya ang tuwalya. Kumuha din siya ng malinis na damit pagkatapos ay tinungo ang kanilang banyo. Kailangan niya munang linisin ang kanyang sarili bago humarap sa kanyang ama. Isa pa'y makakapag-isip siya ng mas matagal kung paano sasabihin sa ama na wala siyang nagawa para makipag-usap sa may-ari ng lupa nila. The coldness of the water bring a feeling of serenity sa kanya. Parang biglang gumaan ang kanyang pakiramdam. Mabilis niyang sinampo ang sarili.
nagsabon, nagconditioner at nagbanlaw. Alam niyang naghihintay ang kanyang itay sa kanyang mga sasabihin. The thought rattled her. Nang lumabas siya ay naabutan niyang naglalaro ng dama ang kanyang ama at si Kyle. Nilingon siya ng kaibigan at kinindatan siya. She smiled. Ganun talaga si Kyle, kahit hindi niya sabihin. He always seemed to know something is bothering her. Kilala na nito ang pagkatao niya. They practically grew up together. Kahit pa sa kabilang barangay ito nakatira at anak ng isa sa mga konsehal ng kanilang distrito. Muli siyang pumasok sa kanyang silid. Inalis niya ang tuwalya at sinampay iyon sa labas ng bintana. Hindi siya nag-abalang suklayan ng buhok. Agad na siyang lumabas sa sala, kung saan naroon ang ama at matalik na kaibigan. "O anak, wala ka ng inis." Saglit niyang tinapunan ng tingin ang kanyang itay, bago ibinalik ang tingin sa laro. Napanguso naman ang dalaga. Narinig pa niya ang mahinang pagtawa ni Kyle, bilang pagsang-ayon sa sinabi ng kanyang ama. "Tay naman ang baho ko lang kasi kanina kaya hindi mo na kita pinansin." Aniya na kunwari naiinis. Tumabi siya ng upo sa ama at inihilig ang ulo sa balikat nito. "Naku, talaga namang moody yan, Mang Rigor. Kanina nga ako sinungitan. Tinanong ko lang naman kung saan siya nanggaling." Singit naman ni Kyle. Pinandilatan niya ang matalik na kaibigan. "Huwag ka ngang maarte dyan. Kausap ka ba namin? Umuwi ka na dun sa inyo?" Inis niyang pagtataboy dito. Iminwestra pa niya ang kanyang kamay. "Oh, tama na yan. Mamaya niyan magkapikunan na naman kayong dalawa." Naiiling na awat sa kanya ng ama. "Anong nangyari pala sa lakad mo?" Tanong kay Sheila ng kanyang ama, habang sa chestpiece pa rin nakatingin. Napalunok ang dalaga. Kaya ba niyang sabihin dito na hindi sila napagbigyan para sa isang pag-uusap? Baka mapano ang kanyang ama. Pinapabalik po ko sa Makalawatay. Iko-konsulta daw muna sila sa may-ari. Pag pumayag daw, malalaman ko sa Makalawa." She swallows. Pakiramdam niya ay natuyo ang kanyang lalamunan dahil sa pagsisinungaling. Hindi siya sanay na hindi magsabi ng totoo sa kanyang ama. Mabuti na nga lamang at hindi ito nakatingin sa kanya. Kundi ay baka mabasa nito ang kanyang mga mata na hindi siya nagsasabi ng totoo. "Ganoon ba anak? Sana ay pumayag sila kahit pasuntok na sa buwan iyan." Malungkot na sabi ni Mang Rigor. "Bakit naman tayo?" Kunot ang noo na tanong niya rito. "Alam mo kasi, dapat ay sa amin na ang lupa na ito. Ipinangako ni Don Miguel de Leon na i-award sa amin ang lupa dito sa San Lorenzo." Paliwanag nito. Ang huling move nito sa damang naghudyat, natalo na si Kyle at tapos na ang kanilang laro. Kaya naman ngayon ay humarap na ito sa kanya. "Narinig ko nga din yan sa papa ko, Mang Rigor. Si Don Miguel daw used to be a mayor at siyang pinakamayaman sa buong Laguna. His family holds almost all successful business in the province and even here in Metro Manila. A fair man, pero for some reason daw po ay kamuntik nang malugi ang mga negosyo nila. The whole De Leon's legacy were in danger. But when his eldest and only legitimate child took over their company, nasagip naman daw nito ang korporasyon na pinanghawakan ng kanilang pamilya sa mahabang panahon." Sheila gave her best friend a disbelieving look. "Ayos ha, ang dami mong alam. Saan mo naman nakuha yan?" She asked him sarcastically. "Public knowledge." Maagap na sagot naman ni Kyle. Public knowledge? Bakit hindi niya alam? Ni hindi nga niya alam na alam ng kanyang itay kung sinong nagmamay-ari ng lupang kinatitirikan ng kanilang bahay Tama si Kyle, Sheila. Pagsang-ayon naman ng kanyang ama sa kaibigan. Saglit na nag-isip ang dalaga. "So technically, yung anak na ni Don Miguel ang may-ari ng lupa natin? Ganun ba?" Inilagay niya sa ilalim ng kanyang baba ang kanyang kamay na tila nag-iisip. Yes. But if you're thinking to talk to his son, I suggest na wag mo nang ituloy, Sheila." Agap ni Kyle nang mabasa ang kanyang nasa isip. She growled at her. Minsan naiinis din siya na kaya siyang basahin ng lalaki kahit hindi pa siya magsalita. "Why not? Baka malay mo since mas bata siya, makinig siya. How old is he nga?" Taas ang kanyang isang kilay na binalingan ng kaibigan. 32. And no, hindi siya makikinig. He is known for being ruthless.
He is a successful businessman because of his truthful approach. He doesn't have a heart. Parang ayaw niyang paniwalaan niyon. Meron ba namang mga tao na walang puso? Ang sabi, balak daw itong gawing condo buildings. Since malapit sa University Belt, magtatayo din daw ng isang maliit na shopping mall. Nahimigan niya ang lungkot sa tinig ng kanyang ama. Nakaramdam na naman ng sakit ang kanyang puso. Paano niya sasabihin dito na wala naman talaga siyang napala sa lakad niya kanina? Na sinabi na ng sheriff ng lungsod na desidido daw ang may-ari na bawiin ang kanilang mga lupa. Nakabuo siya ng isang pasya. Bukas na bukas din ay babalik siya sa City Hall upang makiusap. Kung kailangan niyang lumuhod sa mga ito, ay gagawin niya. Sino nga bang may-ari ng lupang kinatitirikan ng bahay ni Sheila? Abangan sa susunod na kabanata. Please like, share, subscribe for more updates. Maraming salamat po.